Bumagsak si Hongdo sa lakas ng atake na ginawa ni X sa kanya at malakas na sinabi ng host na nagawa daw ni X masira ang painting ni Hongdo at nag-collapse daw ito sa sahig. Ngunit, biglang napansin ng host na tumatayong muli si Hongdo at napatanong ang host na kung ano ba daw ang nangyayari. Nainis naman si X nang makita niya ito at sinabi niya sa kanyang isipan na ang baliw daw na si Hongdo ay nakangiti lang daw sa buong oras na ito at hindi siya sineseryoso. Napansin din ni X ang biglang pagbabago ni Hongdo. Sa pagtayo niya ay nanggagalaiti siya sa sobrang galit kay X dahil sa pagsira nito sa kanyang painting. Habang si X naman ay agad nang naghanda at sinabi sa kanyang isipan na siya raw ang nakakalamang sa kanilang laban. Kung kaya sinabi niya na ito na daw ang tamang oras para tapusin ang laban na ito. At wala na siyang sinayang pa na pagkakataon at sinugod na niya si Hongdo. Sa sobrang galit naman ni Hongdo dahil sa pagmamaliit ni X sa kanya ay nagpalabas siya ng napakalakas na mana. Habang nakangiti niyang tinitingnan si X na pasugad na sa kanya, ay maririnig sa buong arena ang lakas ng kanyang kapangyarihan. Nagsalita naman si Graham sa itaas nang makita niya ang ginagawa ni Hongdo. Mukha daw masyadong na-upset si Hongdo. Ngunit, para sa kanya ay mabuti nga daw yun. Ipagpatuloy lang daw ito ni Hongdo hanggang sa maitulak niya ang batang si X sa limitasyon nito para maipalabas niya ang tunay nitong kapangyarihan. Nagulat naman si X nang makita niya ang pagbabago ni Hongdo. Nagkaroon ng makulay na kalasag ang kaliwang braso ni Hongdo at may espada na itong hawak-hawak. Tinatawag niya itong Painting of the Three Buddhas, ang Sword of the Divine King. Sabi pa ng Hongdo, simula daw sa ngayon ay magiging iba na ang kanilang laban. Sabi naman ng host sa itaas na isang kawili-wiling labanan ang mangyayari sa gitna. Ngunit, napansin niya rin sa kabila na meron diin matinding laban ang nagaganap. Malakas niyang ipinaalam sa mga nanunood na si Miyu daw ay tumatanggap ng walang tigil na pag-atake ng espada mula sa kanilang idolo na si Sodom. Ngunit, parang hindi naman sineseryoso ni Miyu ang laban at puro iwas lang ang kanyang ginagawa. Nainis naman si Sodom sa ginagawa niya at galit na galit niyang tinawag si Miyu na bastardo. Naiinis niya ring sinigawan si Miyu na tigilan na daw nito ang ginagawa niya at lumaban na ng seryoso. Sabi pa ni Sodom sa kanyang isipan, ang lakas naman daw ng loob ni Miyu na maliitin siya. Kaya ginamit ni Sodom ang kanyang skill sa espada. Dance of Spring for Cepheus. Nagulat naman si Miyu at napatanong sa kanyang isipan kung talaga ba daw tinatawag ni Sodom ang kanyang atake na sword attack. Dahil sobrang pangit daw ng porma niya. Pero mukhang malakas naman daw siya, at dahil doon mas lalo daw siyang nagiging cute. Kung kaya maglaro pa daw muna sila ng kaunti. Nainis naman si Sodom dahil kahit anong gawin niya ay madali lang naiiwasan ni Miyu ang kanyang mga atake. Nabigla din siya dahil mabilis daw nakapag-react si Miyu. At napatanong siya kung paano daw nito naiwasan ang kanyang lethal skill. Sa pag-iwas ni Miyu sa mga atake ni Sodom ay bigla na lang namula ang kanyang pisngi nang makita niya ang hinaharap ni Sodom. At dahil nga likas kay Miyu ang pagkamahilig sa babae, pinuri niya ito at nagpasalamat pa. Napansin naman ni Sodom ang ginawa niya at galit siya nitong tinanong na kung saan daw ito tumitingin. Sabay sigaw sa kanya na many akis. Agad naman nilabas ni Kyo ang kanyang pana at aakmang papalasuhin si Sodom gamit nito. Ginamit niya ang kanyang skill na arrow shower at pinaulanan nito si Sodom. Napansin naman ito ni Sodom at siya ay napalingon. Subalit huli na para sa kanya ang makapag-react pa. At napasigaw na lang habang direkta siyang tinatamaan ng mga ito. Lumaki naman ang mga mata ni Miyu dahil pati siya ay tinamaan ng mga palaso. Habang ang dalawa namang mga kasama ni Sodom na sina Chunyang at Sowol ay nakagawa ng barrier na tinatawag na Zither of Protection para protektahan ang kanilang sarili. Agad naman sinabi ni Sowol na nagawa daw mapabagsak ng babaeng elf si Sodom. At ang skill daw na meron ng elf na ito ay mayroong napakalawak na range. Maririnig naman natin si Miyu na nagrereklamo sa ginawa ni Kyo. At napapaiyak habang tinatanong si Kyo kung bakit pati daw siya ay inatake rin ni Kyo. Tumugon naman si Kyo at sinabi na hindi na daw yun mahalaga. Dahil buhay pa rin naman daw ito. Sumang-ayon naman si Miyu sa sinabi ni Kyo subalit kamuntikan na daw siya at hindi tama yon. Sinabihan naman siya ni Kyo na hindi daw ni Miyu sineseryoso ang laban at mas pinaprioritize pa daw nito ang kanyang kamanyakan. Wika pa niya, ang lala na daw ni Miyu. Nang marinig ito ni Miyu tinanong niya si Kyo na kung sino daw ang tinatawag niyang manyak.
Agad namang nagsalita si Chunyang at sinabi na hindi daw niya inaasahan na pati daw siya ay inatake din ng kasama niyang elf. Wika pa niya, nakakalungkot man daw dahil natalo si Sodom. Ngunit ayos lang daw yon dahil ang match na ito ay isang 4 versus 1 mula sa umpisa. Nasabi ito ni Chunyang dahil sa ginawa mismo ni Kyo kay Miyu. At agad na niyang sinugod si Miyu. Mabilis siyang kumilos palapit kay Miyu, na siya namang ikinagulat niya. Dahil sa pag-aakala niya ang babaeng ito ay isang supporter, na gumagamit ng buffs at defensive spells. Ngunit, siya ay nagtataka dahil parang gusto daw nitong makipaglaban sa kanya ng harapan. Ngunit, bigla naman tumigil si Chunyang at bumulong na meron pang aakit sa kanyang tuno. Patanong niyang sinabi na kung Miyu ba daw ang pangalan nito. Sabay sabi na I love you kay Miyu at comment at sabay flying kiss at may hugis puso ang lumabas at tumama ito kay Miyu. Pagkatapos ay agad niyang niyakap si Miyu ng buong pagmamahal. Nabigla naman si Miyu sa ginawa ni Chunyang at hindi siya makapaniwala dito. Wika pa niya, hindi daw ito ang tamang lugar para gawin ito. Habang yakap-yakap siya ni Chunyang, sinabihan niya ito na kumalma lang at bitawan na daw siya nito. Ngunit, bigla na lang nagiba ang hugis ng mata ni Miyu at naging puso ito na tila bang nahulog na siya kay Chunyang. Wika pa ni Miyu, sana daw ay maging ganito na lang sila habang buhay. Na siya namang ikinagalit ng buong taong nanunood at malakas nilang binobo si Miyu. Sabi pa ng isa sa mga taganood, mamamatay na daw si Miyu. Mamatay na daw siya na taga Karen. Sabi naman ng isa, ang lakas naman daw ng loob ni Miyu para sabihin yon. Ang katulad daw niya ay hindi karapat-dapat na yakapin ni Chunyang. At malakas na sinabi ng host na si Miyu daw ay tuluyan ang nahulog sa skill ni Chunyang. At sa ngayon ay laban na ito ay magiging 3 versus 1 na. At lumitaw ang system at sinabi nito na si Miyu Karen daw ay nahulog na sa kapangyarihan ng pagmamahal at susundin na ang lahat ng mga ipag-uutos sa kanya ni Chunyang. Nakangiti pang sinabi ni Chunyang na dapat daw ay mas inalagaan pa ng mabuti ng elf ang kanyang hobby. Ngunit, kahit gaano pa daw nila kamahal ang isa't isa, magiging baliwala pa rin daw ito sa kanyang presensya. Napatahimik naman si Kyo dahil dito at bakas sa kanyang mukha ang pagkalungkot. Wala naman sinayang pa na pagkakataon si Chunyang at nagsimula na siyang magpatugtog ng kanyang instrumento. Habang pinapatugtog ito ni Chunyang sinabi niya na para daw kay Miyu ang kantang ito. Sabay utos na kung maaari ba daw niyang patayin ang kanyang kalaban. Agad naman nabighani si Miyu at malakas niyang sinabi na oo, gagawin daw niya ito. At lumitaw muli ang system at ipinaalam na ang skill na Slave of Love ay na-activate na. At ang slave ay gagawin ng lahat para sa kanyang mahal kahit kapalit nito ay ang kanyang sariling buhay. Wika pa ni Miyu, kahit ano daw ay gagawin niya para kay Chunyang. Papatayin daw niya ang kahit na ano. Mapa Demon King pa ito, isang dragon, sabihin lang daw niya at tatalunin daw niya silang lahat. Nagulat naman si Kyo nang may napansin siya na isang bagay, napatanong siya kung hangin ba daw yon. Habang si Chunyang naman ay pinagawa na ang utos nito kay Miyu. Walang pagdadalawang isip ay sinugod ni Miyu si Kyo, gamit ng kanyang dalawang espada ay aatakihin na niya ito. Malakas pang sinabi ni Miyu na para daw sa kanyang Chunyang ay papatayin niya si Kyo. Ngunit, bigla naman pamatak ang luha ni Kyo mula sa kanyang mata habang nakikita niya si Miyu na pasugad na sa kanya. At pamatak ito sa pisngi ni Miyu at siya ay biglang nagulat na tila bang nahimasmasan ito. Napatanong siya na kung umiiyak ba daw si Kyo. Samantala, sa likod naman ay sinabihan ni Chunyang si Sowol na habang sumusugod daw si Miyu ay barilin daw niya sila. Barilin daw nito ang mga ulo nila. At makikita na ginawa nga ito ni Sowol. Gamit ng kanyang baril ay pinutok niya ito. At patungo na ito sa kanilang dalawa ni Miyu at Kyo. Ngunit, dahil nga sa natauhan na si Miyu ay siya na mismo ang sumalo sa bala at tinamaan siya sa kanyang tagiliran at bumulwak ang kanyang dugo. Nagulat naman si Kyo sa ginawa ni Miyu at hindi siya makapaniwala dito. Agad naman humingi ng tawad si Miyu kay Kyo kung naibaba daw niya ang kanyang depensa. Habang natutulala pa sa nangyari si Kyo ay agad naman kumilos si Miyu para mag-counter-attack. Sabi pa niya sa kanyang isipan. Umiyak daw si Kyo at sinisisi niya ang kanyang sarili dahil doon. Mabilis na siyang kumilos at sinugod ang dalawa. Wika pa ni Miyu, hindi daw siya makapaniwala na nagawa niyang paiyakan ang pinakamahalagang babae sa buhay niya. At dahil doon, sinabi niya na ang sama-sama daw niya.
Lumaki naman ang mga mata nila Chunyang at Sewol nang makita nila si Miyu na palapit na sa kanila. At sa isang mabilis na slash attack lang gamit ng kanyang dalawang espada, ay madali niyang natalo sina Chunyang at Sewol sabay hingi ng paumanhin sa kanila. Dahil ang Midsummer Night's Dream daw ay tapos na sa ngayon. Napasigaw naman ang dalawa sa sakit dahil sa natamo nilang pinsala. Dahil sa ginawa ni Miyu ay mas lalo pang nagalit ang mga kalalakihan na nanunood at malakas nilang sinabi na ang lakas naman daw ng loob ni Miyu na gawin yun sa kanilang magagandang babae. At binalaan pa nila si Miyu na sa oras daw matapos ang laban na ito ay siguradong katapusan na niya. Pagkatapos naman ng ginawa ni Miyu ay agad siyang humingi ng tawad kay Kyo. Wika pa niya, hindi daw siya makapaniwala na umiyak si Kyo dahil na-distract siya sa mga babaeng iyon. At napakamot na lang siya ng kanyang ulo at dagdag pa niya, pareho daw silang nararamdaman ni Kyo. Nagtataka naman si Kyo kung ano ang pinagsasabi ni Miyu sa ngayon. Dahil, natural lang daw na mapaiyak ka kung matamaan ng hangin ang iyong mga mata. At saad pa niya, bilang isang archer, hindi daw niya dapat alisin ang kanyang mga mata sa kanyang target kahit isang segundo. Nang marinig ito ni Miyu ay biglang nag-iba ang kanyang itsura at nakaramdam ng hiya sa kanyang sarili. Wika pa niya, umiyak pala si Kyo dahil sa hangin lang. At agad siyang nagdahilan. Sinabi niya na ang tungkol daw sa nararamdaman nilang dalawa, ang ibig sabihin lang daw niya ay camaraderie, at patanong niyang sinabi na alam naman daw niya yun. Hindi naman pinansin ni Kyo ang mga pinagsasabi niya at tumalikod na ito at naglakad. Wika pa niya, umalis na lang daw sila dito. Habang sumusunod si Miyu kay Kyo, siya ay napapabuntong hininga at bagsak ang dalawang balikat nito. Sabi pa niya sa kanyang isipan. Naiinis siya dahil alam na daw niya ito dapat. Ang laki daw niyang tanga, alam naman daw niya na walang paraan para magustuhan siya ni Kyo. Samantala, bakas naman ang ngiti at tuwa sa mukha ni Kyo na para bang nagustuhan niya ang ibig sabihin ni Miyu kanina. Habang si Miyu naman ay bigla na lang nawala ng gana. Agad naman inanunsyo ng host na si Kim Sak-kat daw ay sumuko na, at ang The Beauty Sisters naman ay natalo na. Ibig sabihin lang nito na mas nakakaangat sa laban na ito ang kupunan ni X at ang tanging natitira na lamang sa labanan na ito ay sa pagitan nila ni X at Hongdo. Habang nagpapatagisan ng lakas sina X at Hongdo ay ramdam sa paligid ang tindi ng kanilang sagupaan. Tiningnan nila ang isa't isa na puno ng galit at pagnanais na matalo ang isa't isa. Pagkatapos ay sabay silang napaatras sa lakas ng impact na kanilang nagagawa. Wika pa ni X sa kanyang pag-iisip. Kahit daw siya ay nasa shadow mode ay nagagawa pa rin daw siyang masaktan ni Hongdo. Kaya napatanong siya na kung ito ba daw ay dahil gumagamit din si Hongdo ng kapangyarihan ng anino tulad niya. At higit pa daw sa lahat, sa sobrang lakas ng kapangyarihan daw ni Hongdo, pati ang kanyang buong katawan ay nanginginig habang nagka-clash ang kanilang mga sandata. Kaya siya ay napapaisip kung ano nga ba daw talaga ang nasa kaliwang braso nito. At makikita si Hongdo na nakangiti at puno ng kasamaan ang mukha. Napahanga naman si Tom Tommy sa taglay na kakayahan ng pintor na si Hongdo at kakaiba daw ito. Ipinaalam naman sa kanya ni Graham na yan daw ang pinaka-lethal skill ni Hongdo. Sinusummon daw niya ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran sa party ng kanyang katawan. Nang makita ito ni Graham sinabi niya sa kanyang isipan na mukhang seryoso na sa ngayon si Hongdo dahil inilabas niya na ito. Isa daw ito sa kanyang pinakamapanganib na kakayahan, ang Sword of the Divine King, isang teknik na nagmula sa Painting of Three Buddhas. Sa pamamagitan daw nito, nagiging napakalakas niya, sapat upang magawa niyang hatiin sa dalawa ang gatekeeper ng The Demonic Sect, na siyang kilala sa pagkakaroon nito ng pinakamatigas na balat. Gayunpaman, kahit na ganun ang kaso, ang batang yun ay nagawa pa rin malabanan ang kapangyarihan nito. At napatawa si Graham dahil dito, at patanong na sinabi na hindi ba X ang pangalan ng batang yun. Ang vessel ng The Dark Shard. At hindi daw siya makapaniwala na ganito kalaki ang paglago niya. At bakas sa mukha nito ang excitement. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya na tila bang sabik na sabik ng makalaban si X para makuha ang shard sa kanya. Saad pa niya, kung maaari lang daw niya sana ito puntahan ngayon din ay gagawin niya ito at siya na daw mismo ang lalamo ng buo sa batang yun. Sa ibaba ay muli nang sumugod si Hongdo para atakin si X at makikita naman si X na agad ding naghanda nang makita niya ito. Bigla naman nagsalita ang sandata ni X at tinawag siya nito. Lumitaw bigla si Obscure at tinanong ang kanyang master na si X na kung nahihirapan na ba daw ito sa ngayon.
Nagulat naman si X sa paglitaw niya at ipinaalam sa kanya na gumagamit din daw ng shadow skill ang kalaban niya kagaya niya. At yun daw ang dahilan kung bakit ang kanyang shadow skill ay hindi gumagana sa kanya. At higit pa daw yun, mas malakas pa ito kaysa sa kanya. Napangiti naman si Obscure nang marinig niya ang sinabi ni X sa kanya. Wika pa niya, nakakatawa naman daw si X dahil hindi daw nito dapat masyadong alalahanin ang agwat ng kanilang kapangyarihan, dahil taglay daw niya ang napakabilis na mga paa na kayang kunin ang anumang naisin niya. Samantala si Hongdu naman ay makikitang malapit na sa kanya at aatakihin na siya nito. Ngunit, dahil nga sa sinabi ni Obscure sa kanya ay nakaisip ng isang paraan si X para makapag-counter-attack. Agad siyang naghanda, at hinarap si Hongdu ng buong tapang. Sabay activate ng kanyang skill na tinatawag na Dragon Step. Gamit nito ay tataas ng 600% ang kanyang speed movement ng pansamantala. At isang malakas na pagsabog ang umalingaw sa buong paligid na siyang lumikha ng makapal na alikabok. Pero, ikinagulat naman ni Hongdu nang mawala si X sa kanyang harapan at nakapunta ito sa kanyang likuran. Sa paglingon niya, sinabi niya na naging mas mabilis pa si X ngayon. At habang tinitingnan si X ay sinabi niya rin na ang bilis niya ay isa rin sa kanyang mga sandata. At hindi daw ito kayang sundan ng kanyang sariling mga mata. At hindi lang daw yun, mas mabilis pa daw ito kaysa sa kanilang boss. At dahil sa bilis ni X ay wala nang may nagawa pa si Hongdu kundi ang tanggapin na lang ang lahat ng mga atake sa kanya. Lahat ng mga marka na nakalutang sa palibot ng kanyang katawan ay nagawang matamaan lahat ni X gamit ng sandata nito. At hindi kayang sabayan nito ni Hongdu. At dahil nga nataman ang lahat ng mga marka, ang seals ni Hongdu ay tuluyan ang na-unlock. At nakangiting sinabi ni X na oras na para magnakaw. At ipinaalam ng system na ngayon ay posible nang nakawin ang lahat sa loob ng vault ni Hongdu. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.